Good morning, everyone. Our Mass intentions for today, November 1. Thanksgiving for the gift of life of Richard Cayabo Sr., Nathaniel Cabibit, Manuel Ibido, Melnor Pascual, Marlene and Merlin Bandojo, Rhoda Salcedo, for the graces and blessings received of Maria Liza Bandoja, for the graces and blessings received of Mrs. Evelyn Torrecha and family, for the grace of healing and fast recovery to Norma Abiera, Sister Rose Gay Larawan, Arnulfo Pastor, Erlinda Sabando Albuera, Kevin Quilino, for the repose of the souls of Bilen Tabinga, Edelberto Taruk, Sister Luke Marie FMSJ, Sister Guillermo Mangan.
table of plenty. Come to drink without price. My feast of gladness will set your spirit with faith and fullness of life. Come to the feast of heaven and earth. Come to the table of plenty. God will provide for all we need here at the table of plenty. And whoever sustain you to days of sorrow and woe, my wine will flow like a sea of gladness will flood the depths of your soul. Come to the feast of heaven and earth. Come to the table of plenty. God will provide for what we need here at the table of plenty. Will flourish in peace, for I, the giver of hope and harvest, will set my rain on the soul. Come to the feast of heaven and earth. Oh, come to the table of plenty. We'll go. We'll provide what we need here at the table of plenty. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, ang Ginoo yara sa inyo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala. Agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabayi nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Inumaluoy ka, Inumaluoy ka, Kristo maluoy ka, kag bato na ang amon pag-ampo. Inumaluoy ka, Ginoo, maluoy ka.
himaya sa Dios sa kahitaasan. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa Dios sa kaitaasan. Himaya unta ang Diyos ang tanan, himaya sa Diyos sa kaitaasan. O Ginoong Diyos ay nga langit na, Diyos amay nga makagagahom sang tanan. Nagadayak at nagasimba kami sa imo, nagapangimbulan kami. Pamunsang dako mo nga himaya, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya unta ang Diyos ang tanan, himaya sa Diyos sa kaitaasan. O Ginoong Jesucristo, buktong nga anak, Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos, nagawalang ka sa mga sala, nagalingkod sa mga may maluoy ka sa amon. Kapatuna ang amon pagampon. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya unta ang Diyos ng tanan, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Tungod kay ikaw lamang ang santo, kag ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw ang labing mataas, O Jesucristo, upod sa Espiritu Santo. Sa himaya sang Diyos nga amay. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya unta ang Diyos ang tanan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Mga muyo kita, o gamhanan kag walay katapusan nga Dios, karon nga adlaw imo kami ginatugutan sa pagpadungog sa tanan nga mga santos sa isa lamang ka fiesta, paagi sa mga pangamuyo sining madamo nga mga umalampo. Ipakita pagid sa amon ang imo dako nga kaluoy. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Balasahon gikan sa libro sang bugna kay San Juan. Ako si Juan, nakakita sang isa pa ka anghel
nga nagakari gikan sa sidlangan, nga may silyo sang Dios nga buhi. Gintawag niya sa mabaskog nga tingog ang apat sa mga anghel nga ginhatagan sang Dios sang gahom sa paghalit sang duta kag sang dagat. Ang anghel nagsiling, "Indi paghaliti ang duta, ukon ang dagat, ukon ang mga kahoy, tubtub nga mamarkahan namon sang silyo sang mga agtang sa mga alagad sang aton Dios. Kaginsugiran ako sang kadamuon sang mabaskog. Ang akon kaluwasan nagikan sa amon Dios, nga nagalingkod sa trono, kagikan sa kordero. Ang tanan nga mga anghel nagtindog sa paglibot sang trono. Dayon nagluhod sila sa nga pagpasalamat, ang kadungganan, ang gahom, kag ang kusog iya sang aton Dios sa walay katapusan, kabay pa. Ang isa sa mga katigulangan nagpamangkot sa akon, "Sino ina nga mga tawo nga nagabayo sing puti, kag diin bala sila naghalin?" Nagsabat ako, "Tiyoy, wala ako makahibalo. Ikaw ang nakahibalo." Nagsiling siya sa akon, "Amo ini ang mga tawo nga nakaluwas sa dako nga paghingabot. Ginlabhan nila ang ila mga bayo, kag ginpaputi nila sa dugo sang kordero. Amo ini ang pulong sang Dios." Amo ini ang mga tawo nga nagapangita sa pagtanaw sang imo nawong o Ginoo. Ang kalibutan kag ang tanan nga yara sa iya sang Ginoo. Iya man ang duta kag ang tanan nga nagakabuhi sa duta. Iya inigintukod sa madalom nga mga tubig, sa idalom sang duta. Amo ini ang mga tao nga nagapangit sa pagtanaw sang imo nawong o Ginoo. Sino bala ang makataklad sa bukid sang Ginoo? Sino bala ang makasulod sa iya balaan nga templo? Ang may matinlo nga binuhatan kag panghuna-huna, nga wala nagasimba sa mga Diyos. Amoy niyang mga tao nga nagapangita sa pagtangaw sang imo nawong o Ginoo. Pagabindisyonan siya sang Ginoo, kag ang Dios nga iya man luluwas magapakilala nga wala siya sing sala. Amo ini ang mga tawo nga nagapalapit sa Dios, nga nagapalapit sa atubangan sang Dios ni Jacob. Amo Amoy niyang mga tawo nga nagapangita sa pagtanaw sang imo nawong o Ginoo.
Balasahon gikan sa nahauna nga sulat ni San Juan. Mga hinigugma, talupangdan ninyo kung daw ano ang paghigugma sang amay sa aton. Sa iya gugma para sa aton tama kadako sa bagay nga ginatawag kita nga anak sang Dios, kag matuod kidman nga amo kita. Gani ang kalibutan wala makakilala sa aton, kay wala ini nakakilala sa Diyos. Mga hinigugma ko, karon ang mga anak na kita sang Diyos, ugaling hindi pa maathag kun manginano kita sa ulihi. Pero nakahibalo kita nga kun magpahayag si Kristo, mangin kaangay kita niya. Kay makita naton ang iya matuod nga kinaugali. Ang tagsa-tagsa nga may iya sini nga paglaom kay Kristo, magapaputli sang iya kaugalingon, subong nga si Kristo putli. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo. Sadto nga panahon, sang makita ni Jesus ang mga nagadinugok nga mga tao, naglakat siya sa bakulod. Nagpalapit sa iya ang iya gintutunan, kag naglingkod siya sa pagtudlo sa ila sang masunod. Bulahan ang mga nagakilala sang kinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginharian sang langit. Bulahan ang mga nagakasubo, kay pagalipayon sila sang Dios. Bulahan ang mga mapainubuson, kay magabaton sila sang ginsaad sang Dios. Bulahan ang may dako nga handom nga magmatarong suno sa ginapaabot sang Dios, kay ang Dios magahatag sing katumanan sina nga handom. Bulahan ang mga maluluyon, kay pagakaluuyan man sila sang Dios. Bulahan ang may putli nga tagipusoon, kay makita nila ang Dios. Bulahan ang nagapaluntad sang paghidait sa tunga sa mga tao, kay ang Dios magatawag sa ila nga iya mga anak. Bulahan ang mga ginahingabot tungod kay ginatuman nila ang ginapaabot sang Dios sa ila, kay ila ang ginharian sang langit. Bulahan kamo kung ang mga tao magpasipala kag maghingabot kag magbutang-butang sa inyo tungod kay kamo sumulunod ko. Magkalipay kag maghinugyaw kamo
tungod kay dako ang inyo balos sa langit. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Mga kabugtuan, there is a song by Alexa entitled Happy that says, "Happy, it's nice to be happy. Everybody should be happy. It's nice to be happy." This particular part of the song reminds us of our celebration today. We begin our November by celebrating this day of happiness. Ginasaulog natin sa kadiyang adlaw ang solemnidad tang tanan nga mga santos. Manhaw nga ginasaulog natin diya with happiness or in a state of being happy. Is this feast offers us something that makes us happy? I grew up in an understanding that the Triduum of the Hallows celebration starting October 31 kahapon, November 1 kadiya, and November 2 tomorrow, is always associated with scary celebrations. Kapag undas, napapauso ang programa dati sa radyo at telebisyon hanggang sa ngayon tungkol sa mga gabi ng lagim, ang mga kababalaghan o katokat, binaliktad na takot ako. Ang media, ang secular world, reminds us nga ang diyang selebrasyon is indeed a celebration of fear, of paranormal things, of scary things nga nagaparayo ka natin in the real essence or the heart of the celebration. Kung makuon natin, kung pasidlin natin diya sa atin kaugalingan, mahadlok kita. Kaya ina kang kasanagan, nabugtaw ko kalang alang, ay tanggad niya nahulog ang akin na wall clock. Makon ako, amugid man baladya, no? Pero hindi, no? Naukas ng ana nga sarabitan. Honestly speaking, kang high school ko lamang, specifically third year, nga may paghangop ako kadyang medyo insakto, manhaw ginaselebrar natin ang fiesta ka mga santos, kag ang fiesta minatay. It is because takot tayo, takot ako, people remind me of their scary experiences. Ang mga aswang, ang mga multo, ang mga kababalaghang nangyayari sa paligid, at ang konseptong sa November 1 ng gabi, bumababa at umuwi ang mga kaluluwa upang bumisita sa mga bahay nila at maghahanap ng suman, ng biko, at ng kung anong mga kakanin na inihahain para kalag-kalag. But today, we are reminded that it is not about the celebration of being scary, but of being sacred, being holy. Amo diyang ginapahayag kang atin Ebanghelyo sa tilad. Ang kabuhi, hindi kabuhi kang kahadlok, kang mga makaparahog nga mga sitwasyon, kundi ang kabuhi kang tao nga ginhimo sa laragway kag larawan kang Dios, gintawag sa kabuhi kang pagkabalaan. Why we need to become holy? Because this is the real desire of God for humanity. For us to experience or partake even a little of God's holiness, of God's glory. Why God desires humanity to be holy? Simply because God's definite nature is holy, and holiness is His eternal gift to those whom He loves. Holiness, my dear friends, is eternity. Holiness is heaven. Holiness is with God. Pero makapamangkot kita, paano natin madabot ang kabuhi kang pagkabalaan nga sa kadya gina-enjoy kanjang mga ginapadenggan natin nga mga santos kag santas? Ang aten Ebanghelyo may sabat red yan. Sagap mo kabuhi kang pagkabalaan, may solusyon red yan. Ikabuhi mo ang pagkabulahan.
Aton nabatian ang the beatitude sa aton ebanghelyo. Mga tinaga nga halin sa aton Ginoong Hesukristo. Mga tinaga nga kun aton pamatian mabudlay dabuton, pero posible kag pwede mapatigayon. Pagkabalaan paagi sa pagkabulahan. Kung aton tengkaden ang diyang pagkabulahan, simple lang ang anang kahulugan. Sa Griego nga tinaga, ang pagkabulahan amo ang makarios, nga kun sayuron, happy, o kon malipayon. But our gospel today reminds us that in our desire for holiness, we have to be happy to endure different kinds of difficulties and sufferings that seem so scary and fearful. Mga ganap sa buhay natin na nakakatakot, mabigat, hindi kaaya-aya, parang mga multong nagiging bangungot para sa atin. Kaya kapag takot tayo, mas madaling tumakbo, umiwas, magtago, at minsan mapapariwara. Para bang naiisa-isip natin na walang lugar ang happiness sa mundong ito. Walang lugar ang pagiging masaya. Abay hindi. Ang Ebanghelyo mismo ang may sabi, kahit anong pagsubok yan, harapin mong masaya. Dahil alam na alam mong kasama mong Diyos, kasama mo si Jesus. Blessed are you, happy are you. Malipayon ikaw, tungod ang Diyos, kaimaw mo. Amo diyang kabuhi nga ginsunod ka mga balaan nga mga santos kag santas nga aton ginadumdum sa tilad. Despite all the hardships of life, they remain happy to endure because they are filled of God's presence. They were nourished by God's love, His mercy, and compassion. Life, indeed, my dear brothers and sisters, is rewarding. Life indeed is worthy of heaven if we face life as beautiful and be happy, not to be scary nor to be afraid. I remember my counselor before, during my theology years in the seminary. She said, bakit ka masyadong takot sa mga problema ng buhay? O di kaya sa mga multong bumabagabag sa iyo? Harapin mo silang may tapang at lakas ng loob at masayang sasabihin, you are just a problem. I have a God bigger than you. I can do it because He is with me. Kapit lang sa huli, magiging masaya ka dahil damang-dama mo ang biyaya at grasyang mula sa Kanya. My dear brothers and sisters, today, this solemnity reminds us we have so many reasons to fear, to be scared, but we have enough and sufficient reasons also to be happy. Ti abi, balik da imong inged sa pihak kag sa piyak, lantawa ng itsura. Happy ta na o kung daw happy lang? Happy man? Lantawa, ay mahal lang, ha? Sarantuson man na ng itsura? Ha? Hambalata na, friend, never give up. Be happy. Magiging santo ka rin balang araw. Yes, holiness is free. Holiness is for us. Ang pagiging santo para sa lahat, tinawag tayo ng Diyos upang maging ganap. May this will be our encouragement to one another, helping each other to see the potentials in us to be happy, to be blessed, to be holy. We have to thank all those we call blessed and saints for teaching us that despite the presence of evil, of discords, of monsters in this world, we have the courage to face it with smile and happy enough to endure things. For heaven is our reward. Holiness is our destiny. May we celebrate this holy day with deeper desire in our hearts to become happy, to become holy. O holy, blessed, and saints of God,
pray for us. Amen. Magtindig kita, kag aten ipahayag ang aten nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Magbubuhat sa langit sa tuta. Nagatuo ako kay Kristo iya nagkabutungan naging panahon sang Espiritu Santo. Ginabulag ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag gilubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw nabanhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa langit nga nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Hinigugma nga mga kauturan, kaupod sa tanan nga mga santo sa langit, aton daroon sa atin Amay ang tanan natin nga mga kinahanglanon. Sa tagsa ka pangamuyo nga atin isabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay nga ang simbahan magdala sa tanan nga katawhan, padulong sa ginharian sang langit, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay nga aton matuman ang pangagdas sang Ginoo sa pagkabuhi nga balaan, sa aton na narisari nga pamaagi, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay nga ang mga katawhan nga may maayong kabubuton, makaagom kang kabuhi kag paghidait paagi kay Kristo, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay nga ang Santa Eucharistia magahatag kabakod sa tanan sa pagpabilin sa kabuhi nga tampad kag malaumon sa pagpakigupod sa mga santos sa langit, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay ang aton mga pinalangga nga nagtaliwan na, makapakigupod sa mga santos sa langit, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Sa kahipos aton ibungat sa Ginoo aton personal ang may intensyon ka mga pangamuyo, kag aton madumduman makatawhan natin yung promisahan nga pangamuyuan sa diyang santos nga misa. Ilabi na gid man nagasaulog kandang kaadlawan kag anibersaryo sa kadiyang adlaw kag sa masunod nga mga inadlaw. Makagagahom nga Amay, ipadala ang balaan niya Espiritu sa pagpabaskog sa amon paglaom, sa pagpakigupod sa mga santos, kag sa himaya nga imo ginatigana sa mga katawhan. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Was
Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon kag ang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios Amay nga magagagahom sang tanan. O Diyos nga amon Amay, kahamot ining mga dulot niya amon ginahalan, sa kadungganan sa tanan nga mga santos, kabay nga mabuligan kami sa ila pag-ampo, karon nga yara na sila sa langit, agud madangat namon ang kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon samon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Karon nga adlaw imo kami ginatugutan sa pagbansag sa tanan nga mga santos, nga mga banwahanon sang balaan nga syudad, ang langit nun nga Jerusalem nga amon iloy. Dira ginadayaw kasing walay untat, subong amon mga utod nga nagalibot sa imo trono. Subong sang isa ka korona, bisan nga dumuluong kami sa sining nga duta, nagakalipay kami tungod sang himaya, sining bantog nga mga katapos sang imo simbahan, kag natuytuyan sang pagtuo, kag napabakod sang ila mga pag-ampo kag mga pagsulundan. Nagakadto kami sing may kaisog, padulong sa sina nga balaan nga syudad. Ganiupod sa kadamuan sa mga santos, kag sa mga angheles sang kalangitan. Nagadayaw kami sa imo, nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ang mga ehersito, puno ang langit at duta, sang imo himaya. Osana, 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 sa kaitaasan. Yawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag angay gid niyang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala kag ginagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agod niya ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw tubtub sa iya pagtunod,
ang himpit nga sakripisyo sa kaymayaan sa imong ngalan. Gani o Amay, pagi sa Espiritu Santo, pasanto sa ining mga dulot niya amon gintigana para sa imo, agod niya mahimo ini, nga lawas kag dugo sang imo anak kag amon Ginoong Hesukristo, nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gabi sa pagluib sa iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon sini, kay ini amo ang ako lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryosang pagtuo. Si Kristo napatay, si Kristo labanan, magakari sa liwat, sa katapusan sang panahon. Gani o Amay, ginasaulog namon ini subong handumanan, sang pagkasakit sang imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanhaw, ka sa iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo, sing mapinasalamaton, ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing may gugmaon sa sining halad sang imo simbahan, ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot na kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo kag mangin isa kalawas kag panghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo. Agod maambit namon ang palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios, upod kay San Jose ang iya hinigugma kag tampad nga bana, sa imo mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos, paagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sining biktima nga nagpakig-uli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sa paghidait kag kaluwasan. Paliguna sa pagtuo kag sa pagigugma, ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta, ang amon Santo Papa nga si Francisco, ang amon obispo nga si Marvin, kag sa tanan nga kag ang tanan nga mga obispo kag kaparian, kag ang tanan nga mga tawo nga gintubos sang imo anak. Umaluluyon nga Amay, pamati ang mga pangamuyo sining katilingban nga imo gintipon diri. Tipuna man paagi sa imo gugma, ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian, ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga mga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabihan. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sang imo himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan.
Pagi kay Kristo, upod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dengeg kagimaya, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. 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 Tungod sa ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita sing medako nga pagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Ay nahamon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imo ginarian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkano namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sang mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami pagdaog sa mga panulay. Hinulungan mo kami sa kalan. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ay sa imo ang ginharian, ang gahom kagang himaya, sa mga tuig, sang mga katuigan. Amen. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kunya pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa paghidait ka pagiusa,
Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Magatagay kamo sing paghidait. Mga kauturan, yari si Ginoong Jesus ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa sining bangkete sang kordero. Ginoo, dala katapos nga magsulod ka sa akong puluyan. Apang imit lang lamang isa kapulong ka magaayo nga akong kalag. Ay panglangos ko. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Stay with
Mga muyo kita. O Ginoo, nagasimba kami sa imo kay ikaw lamang ang santo. Kag ikaw ginahimaya sa tanan mo nga mga santos. Ginapangayo namon ang imo grasya. Agud niya sa nadangat na namon ang kapupunan sa imo pagkasantos kag pagigugma. Kami nga nagapanglakaton, magsaylugikan sa sining lamesa, padulong sa bangkete nga wala sing katapusan sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Magahalad kita kaambahanan sa Tiniloy Birhen Maria, ang Reyna ka mga angeles ka mga santos. Palihog, magpungkuan ay makadali. Durugid niya salamat sa inyong pagpakigbahin sa diyang santos nga misa. Salamat man sa atin niya mga ministries, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Music, kaninyo tanan, durugid niya salamat. Inyo nakita nga nagatipon kita sa pagsaulog kadiyang adlaw. That is why, gen kasugtan, nga ang mga misa sa sementeryo ginasalyo sa November 2. Tingaday kadiyang adlaw, dapat ang tanan nagatipon sa simbahan, agad niya magsaulog kang fiesta, kang tanan ng mga santos. So kung sayuron pa, ang kadiyang adlaw, ginadumdum natin ang The Church Triumphant. Ang simbahan nga ginhimaya, tungod kang anda nga kabuhi, ang diyang mga santos nga ridto rin sa langit.
Kung atin ang taon, ang diyang nga kasaulugan, nag-umpisa pa kang 8 nga siglo sa ang fiesta ginaselebrar sa Roma sa kadiyang adlaw, kag madasig ini nga naglapnag sa bugos nga simbahan. Ang kafiestahan nagapadengeg sa tanan nga mga santos nga yara na sa himaya upod kay Kristo. Ang mga ginakilala kag wala makilala, ang mga gamhanan kag mga kubos, ang tanan niyang ila kabuhi nagsunod sa kabulahanan kasandako nga sugo sa pagigugma sa Dios kag sa isig ka tawo. Gani ang nagakaigo nga pagbisita sa sementeryo dapat sa ruman. Tingaday sa ruman amo ang pagsaulog natin kang pagdumdum natin kang atin nga mga minatay. Sandaman katapo pa sa gihapon kang simbahan, no? Sanda ang simbahan nga nagapanglakaten sa diyang pag-antos tungod kang anda nga paghugas kang anda nga mga sala kag nagakinahanglan kang atin nga mga pagpangamuyo kag kang atin nga mga pagdumdum. That is why pagkatapos kang November 1 nagasunod lagi ang November 2 ang pagdumdum natin sa mga minatay. Bisita sa Redia sa San Jose, bisitahan lang ninyo ang atin nga ang website o kun ang atin nga Facebook page kang atin nga katedral sa mga schedule ka mga misa sa nanari-sari nga mga sementeryo Redia sa katedral, Redia sa San Jose. Sa ibabaw kabinirayan may darawa rugto ang Chinese Cemetery kag ang another nga bag-o nga ana ka municipal nga cemetery. Tapos Redia sa may nga dalipi nayon amo ang aten nga mga sementeryo. May nagakaigo nga schedule ka mga misa halin sa ruman sa aga hasta sa ruman sa hapon ka mga misa para sa aten nga mga minatay. Ang misa ka mga minatay sa ruman. Angat ka diya aten ginapadumdum nga may misa kita Redia sa ruman alas 7 sa aga para sa pagdumdum ka mga minatay. Palihog lang, no, ang balik kang inyo nga mga envelopes nga may lista kang inyo nga mga minatay, Redia sa Mensa Domini agad niya maimaw sa mga paglawag kang mga lista kang mga minatay sa ruman, no? Ay kada misa ginalawag ang tanan nga mga lista kang mga minatay nga inyo ginpasa Redia sa Mensa Domini para nga pangamuyuan, no? Umpisa kadiyang adlaw sa ruman hasta sa November sa masunod pa nga mga mainadlaw, nagasaulog ang simbahan sa pagpangamuyo para sa mga minatay. Pagpadumduman sa mga mabisita sa sementeryo, kag magpangamuyo, no? Hindi lang kuon nga magpa-picture o kung magbuo lang ka video, ka mag-vlog-vlog nga hi vlog, here I am, Redia ko sa sementeryo. Bisita sa sementeryo, agad magpangamuyo sa minatay, hindi magmarites, hindi mag-inistorya sa kung ano-ano. O kung hindi magdara ka mga kung ano-ano, kundi bulak ka kandila sa pagdumdum sa imong minatay. Pero hindi lang magsindi ka kandila ka magdara ka bulak, pangamuyo gid, no? May gina-provide, just check sa internet ka mga pangamuyo kang pamilya nga magbisita sa mga minatay sa sementeryo. Why? Tungod hay ginatugruan kita kang simbahan kang indulhensya plenarya sa mga magabisita sa sementeryo kag kaukon sa mga simbahan sa pagpangamuyo sa mga minatay. Halin kadya nga adlaw hasta sa November 9. Ang octave kandiang kapiestahan ka mga minatay. Ti kabay pa nga makabisita kita kag makapangamuyo, pero labi sa tanan magtambong kang santos nga misa para pangamuyuan ang atin nga mga minatay. Durugid niya salamat. Palihog magtindig ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon sa Dios. Ang Dios amo ang himaya kag ang kalipay sa tanan niya nga mga santos ngang ilahan dumanan aton ginasaulog karon nga adlaw. Kabay nga iya kamo bendisyonan sa gihapon. Kabay nga ang mga pangamuyo sa mga santos magluwas sa inyo sa tanan nga mga kalautan sa karon nga panahon. Kabay nga ang ila balaan nga pagkabuhi magliso sang inyo panghuna-huna sa pag-alagad sa Dios kag sa isig katao. Ang Santa Iglesia sang Dios nagakalipay ngang iya mga santos nakadangat na sa ila langit nun niya puluyan kag nagapahuway na sa pagidait. Kabay nga maambit man ninyo ang tanan niya kalipay sang balay sa aton amay. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan,
ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat ya mo sa kalipay kag sa pagigugma, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Dios. You